Hi, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Francine Diaz sumingit umano sa performance ng Orange and Lemons Frontline Pilipinas. I-like mo natin yan guys, at ito nga pala ay nasingit ko lang kasi malaking issue to sa para siya nagba-viral. So, tignan natin kung ano ba talaga yung issue. Tapos, bigay natin yung hindi opinion, hindi rin pananaw, pero tumatakbo lang sa isip ko na pwedeng maging dahilan kung bakit ganon yung issue. Tingnan natin. Big buzz din ngayon ang pagkadismaya ng bandang Orange and Lemons. Matapos umanong sumingit sa kanilang performance, ang aktres na si Francine Diaz sa isang concert sa San Jose Occidental, Mindoro. Palakpakan po natin, Miss Francine Diaz! Magandang gabi, San Jose! Nagsa-soundcheck na ang Orange and Lemons nang bigla nalang tawagin ng host si Francine. Dire-diretso namang nag-perform si Francine. Kita naman sa ilang video na tila nainis ang frontman ng banda na si Clem Castro. Ilang saglit pa, umalis na ang banda sa stage. Bumalik na lang ang Orange and Lemons matapos kumanta ni Francine. Pero bago mag-perform, may makahulugang mensahe pa si Clem. Wala pang pahayag kaugnay. Tama yung ginawa ng Orange and Lemons nung tinawag na si Francine, umalis sila. Hindi sila nag-walk out pero bilang isang respeto sa nagpe-perform na kailangan nilang umalis. Tama yung, hindi yun pag-walk out. Kumbaga, bilang isang respeto sa isang artist na nagpe-perform na kailangan talaga nilang bigyan ng chance na ma-highlight yung mismong artist na kumakanta. Kaya bumalik sila nung matapos si Francine, tama rin yun. Pero eto yung tumatakbo sa isip ko, 'di ba? Kung sumingit man, sa tingin ko yung mga organizer yung medyo may problema diyan. Pero marami kasing factors o sali kung bakit nagkaganoon, 'di ba? Pwede kasing isabihin na bago nawawala na yung mga tao, o pwede naman sabihin na naboboard na yung mga tao, naghihintay yung mga tao, nagsiset up pa lang yung banda. Pwede ring sabihin na nagagaw na sila sa oras kasi yung location at venue na kanilang nirentahan baka may ganitong oras lang o kaya may curfew. Marami kasi may connection kasi yung mga organizer at yung mga artist at mga banda na hindi natin alam. So, merong mga posibilidad, may mga factors o sali kung bakit ganun yung mga nangyayari. At bukod doon, syempre, malaking bagay na hindi naman kasalanan yun ni Francine Diaz kasi sumusunod lang siya kung ano yung sinasabi ng mga organizer. Unless, may mga artista talaga o mga artist na talagang sobrang nagmamadali. Pwede nyo na ba akong isingit dito kasi may lakad pa kami. Isingit mo na ako kasi sa tingin nila, importante sila. At ang tawag sa ganong klase ng behavior ay pagiging entitled. Yung pakiramdam nila, mas angat sila sa iba at deserve nila ng something na much better. Na kailangan silang i-prioritize. Pero hopefully, hindi ganon si Francine Diaz. At ganon pa man, syempre nakaka-disappoint na habang nag-set up ka, bilang isang banda, nasisita ka, kasiningitan ka. Kasi pag oras mo na, Pero kung merong umpisa bago yung show na briefing sila na okay, ganito ang mangyayari sa program natin, if ever man, kung sakali, bago mag-start ang show, habang nagsiset up kayo, papasukin yung ibang mga artist para makapag-perform sila. At nang sa ganun, ma-maximize natin yung oras. Kasi kung magsiset up ka nga naman, tapos walang nangyayari sa stage, patay yung stage. Tapos yung mga tao mabobore, magsisialisan, magkakaroon ng break, mag-uupuan, which is, ang gustong mangyari din ng mga organizer na tuloy-tuloy siya. So, habang nagsiset up kayo, may nagpe-perform. Pero, syempre, kung hindi sila na-briefing at hindi nasabi yung bagay na yun ng mga organizer sa umpisa pa lang, nagmumukhang disrespectful yung ginawa ni Francine Diaz at yung ibang mga organizer kasi siningit nila yung artist nila sa kalagitnaan ng oras ng Orange and Lemons na banda. Tuloy natin, guys. Sa issue ang banda, si Francine o kahit ang lokal na pamahalaan ng San Jose. Gusto ko lang panghihinang pangunhin, pero kailangan kong sabihin to para sa mga artist na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito So sana naman walang sumisingit. So, sinabi niya rito sa mga artist. So, ibig sabihin, diretso niyang inaatake yung artist na sumingit. Kasi, siguro meron silang narinig na yung artist na to nagmamadali o may pupuntahan. Kasi pwede namang sabihin sa mga organizer na sana wag sila magpasingit. Pero ang idea na sinabi ng mismong bokalista sa mga artist na wag kayong sumingit.
artist mismo, hindi yung organizer. So, ibig sabihin, meron siyang narinig na siguro nagmamadali na yung artist, may pupuntahan, may lakad, o kaya naman, kanina pa sila naghihintay. Bilang isang performer, lahat yan naghihintay, guys. Kasi laging merong nangyayari, late yung isang artist, late yung susunod na banda, hindi pa ready yung isa. Kaya ang hirap talaga pagdating sa programming kasi alam ko yung experience na yan dahil nag-show din ako eh. So, alam ko yung pakiramdam na parang late na, parang ganun, di ba? Na parang ang tagal namin, may pinaprioritize ng iba. Parang yung iba pa dyan, palakasan, may ganyan. At yung mga ganyang klase na pag-uugali, guys, meron talagang ganyan yung mga Pilipino. Tuloy natin. Yun lang. Respeto lang ba? Yeah. Mga kapatid, ito po ang Malaking bagay din yun, no? Respeto palagi yung nandoon. Kaya lang minsan, hindi ka kasi binabayaran sa sa pag-stay mo ng matagal eh. Binabayaran ka sa performance mo. 'Di ba? At yun yung pinakamasakit na magpe-perform ka pero kailangan nandun ka at mag-stay ka at mabulok ka doon. At hindi naman ma-appreciate ng mga tao pag sobrang late ka na magpe-perform, 'di ba? At naintindihan ko rin na kailangan may gawin yung mga organizer na malinis yung pangalan nila, kay Francine din, at sa Orange and Lemons. Pero napaka-importante talaga na next time, mas magandang sistema, much better. Kasi minsan yung mga organizer na nandyan, wala silang ganong kagaling na kapasidad para unawain kung anong dapat na unahin nila. At alam ko na mahirap din yan kasi dati nasa teatro ako, ang hirap din talaga mag-organize. So, hindi ko sinasabi na hindi magagaling yung mga organizer, siguro talaga nagigipit lang sila. At dahil dun sa gipit na yun, nagmamadali sila. At yung, the more na nagmamadali kayo, the more na maraming mistake. So, yun lang palang masasabi ko, guys. But anyway, yeah. So, hopefully, hindi na yun mangyari ulit kasi napakalaking issue at napakalaking debate yan. At nakikita ko na parang binabash pa si Francine, binabash yung Orange and Lemons. Lahat yan produkto lang ng hindi pagkakaintindihan. It's a product of misunderstanding. So, ngayon nahati yung fans. So, kailangan ipaintindi natin sa mga tao, pasensya din naman. Magpasensya tayo dahil lahat tayo dumidiskarte lang din sa buhay, gustong makakuha ng pera, bilang isang karera natin. Kasi ngayon, mamamansyahan yung pangalan ni Francine, mamamansyahan din yung pangalan ng Orange and Lemons. Ganun pa man, hindi rin magiging maganda sa lugar mismo kung saan naganap yung concert. 'Di ba? Parang magkakaroon pa ng issue yan kasi babakat yan eh. Ngayon yung mga iimbatahan ng mga artist para sila na baka may ganito na naman. So yung mga organizer magkakaroon ng bad names. So ganun pa man, sana maayos yan, guys. Ganun pa man, sana nag-enjoy kayo sa reaction natin at galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo, at sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive ka pala ng Group of Praying at kailangan. Peace out. Dadal ko, guys. Bye.